Pinalaya ng isang lalaking hinihinalang nagpaputok ng ligaw na bala noong pagsalubong sa bagong taon sa Caloocan na posible raw ikinamatay ng batang si Stephanie Nicole Ella. Gayunman, magpapatuloy pa rin daw ang investigasyon ng pulisya sa mga nakuhang slag sa kanya. Mula sa Caloocan, may ulat ang daspa si Julius Segovia. Julius? June, matapos madetene ng halos 4 na araw sa Caloocan Police Station, nakalaya na si Grenem Milo o George Da sa bisa ng release order na inilabas ng City Prosecutor Office pasado alas 5 kahapon. Si Da ang inaresto ng mga pulis noong Huwebes matapos makitaan ng mga bala ng baril ng 9mm at 45 caliber sa loob ng kanyang bahay, di kalayuan sa bahay ng stray bullet victim na si Stephanie Nicole Ella. Illegal possession of ammunition ang isinampang kaso ng Caloocan Police laban kay Da. Pero sa resolusyon ni Assistant City Prosecutor Darwin Cañete, ipinag-utos niyang for further investigation ang kaso. Dapat din daw palayain si Da dahil hindi raw sapat ang ebidensya laban dito. Pero sa kabila nito, iginit ng Caloocan Police na hindi pa rin lusot sa kaso si Da. Ayon kay Police Superintendent Jackie Candelario, ang Deputy Chief at tumatayong tagapagsalita ng Caloocan Police, hinihintay pa nila ang resulta ng cross-matching ng PNP Crime Laboratory. Oras na magtugma raw ang deformed slug ng 45 caliber na na-recover kay Da sa slug na bumaon sa ulo ni Nicole, panibagong kaso ang haharapin niya. Mas marami ring impormasyon ang nakukuha ng pulisya kaugnay sa kaso ni Nicole. Kasunod daw ng 2 milyong pisong dagdag na pabuyang ibinigay mismo ni Pangulong Aquino. Kaya para sa pulisya, mas mapapabilis daw ang kanilang investigasyon sa pagkamatay ni Nicole. Samantala sa Biyernes naman nakatakda ang preliminary investigation sa grupo ng dating Army reservist na si Juan Agus. Mula sa kasong alarm and scandal, naisiakyat ng pulisya ang kaso ni Agus sa reckless imprudence resulting in homicide. And muna June, ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Caloocan. Balik sa'yo. Maraming salamat, Julius Segovia.